Was when people say that our present Catholic Mass seems more like a Protestant service. Yes, that was Bugnini, and he was very proud of that. He was very proud of that. That would not have been an insult to him whatsoever. That's what he wanted. Bugnini did all sorts of things, anything that he could do to change the liturgy, the Catholic Mass, into a Protestant service, into a meal, not a sacrifice. Hated the word sacrifice. Get rid of the word sacrifice. Eliminate the offertory. Get all of that idea of associating the Mass with the crucifixion and the sacrifice on Calvary. Get rid of that. It's just a big fun meal. Ang modernong misa o ang bagong misa gaya ng English Mass at Tagalog Mass ay isang Protestant service, isang protestanteng gawain. Ito ay isang napakalaki at nakakahamak na paratang. Sa bidyong ito ay ipapakita ko sa inyo ang napakatibay na ebidensya na ang bagong misa ay isang Protestant service. Umpisa natin sa pinaka-basic. Ang Council of Trent o sa Tagalog ay Konseho ng Trent ay ginanap kasama si Pope Pius V mula noong 1545 hanggang 1563. Kasama ang pangunahing layunin nito, ang tiyak na pagpapasya ng mga doktrina ng simbahan bilang sagot sa mga erehiya o maling pananampalataya ng mga protestante. Ayon sa Council of Trent ng Simbahang Katolika. And for as much as in this divine sacrifice which is celebrated in the Mass, that same Christ is contained and immolated in an unbloody manner, who once offered himself in a bloody manner on the altar of the cross. Sa wikang Pilipino, at sapagkat sa banal na sakripisyong ito na ipinagdiriwang sa misa, ang kaparehong Kristo ay napapaloob at nagpapakasakit bilang alay ng Diyos sa paraang walang dugo na minsang naghandog ng kanyang sarili sa isang madugong paraan sa altar ng krus. Sa makatwid, ang misa ay isang banal na sakripisyo kasama ang kaparehong Kristo na napapaloob at inialay bilang isang sakripisyo sa paraang walang dugo na minsang nag-alay ng kanyang sarili sa madugong paraan sa altar ng krus. Ngayon, panoorin at pakinggan natin ang offertory prayers ng bagong misa. Lord God of all patience, for your goodness we have this wine we offer you. For the divine work of human hands will become for us. Ngunit saan ba nanggaling ang mga dasal na ito? Sa totoo lang, ang mga dasal na offertory prayers daw ng bagong misa ay hindi man lamang Katoliko. Ang offertory prayers daw ng bagong misa ay kinopya lamang sa protestanteng Anglican Communion Service na makikita ninyo sa bidyong ito bilang katibayan. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this bread to set before you, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this wine to set before you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Lord God of all creation, for through your goodness we have this bread to offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. Kung pagmasdan natin, ang mga Hudyo kahit sa mga araw na ito ay may sinasambit na dasal bago sila kumain.
ang mga salita na ginamit sa offertory prayers ng bagong misa na kinopya lamang sa protestanteng Anglican Communion Service ay nanggaling sa tinatawag na Jewish Prayer of Blessings before meals. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. For the blessing for wine or grape juice, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, bore peri hagefen. Amen. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, Creator of the fruit of the vine. Sa pagsasalarawang ito ay makikita natin na ang offertory prayers ng bagong misa na kinopya lamang sa protestanteng Anglican Communion Service ay katunayan na itong bagong misa na ito ay hindi isang sacrifice o sakripisyo, kundi isa lamang na ordinaryong pagsalo-salo ng pagkain. Para sa mga protestante, ang Protestant Communion Service ay ang Kristiyanong seremonya kung saan ang mga tao ay kumakain ng tinapay at umiinom ng alak bilang parangal sa pagkamatay ni Kristo. Sa madaling salita, para sa mga protestante, ang Eukaristiya ay isang shared meal lamang o isang ordinaryong pagsalo-salo ng pagkain at hindi isang sacrifice o sakripisyo. Ito ay malinaw na ipinakita sa mga offertory prayers ng bagong misa na ginagaya ang protestanteng Anglican Communion Service mula kung saan ito ay kinopya. At ang bagong misa ay hindi isang sacrifice o sakripisyo, kundi isang shared community meal o isang ordinaryong pagsalo-salo ng pagkain. Sa katunayan, para sa protestanteng Anglican Church na tinatawag din na Church of England, ito ay hindi man lamang tinatawag na isang offertory prayer, kundi tinatawag na prayers at the preparation of the table, o sa wikang Pilipino ay mga panalangin sa paghahanda ng mesa. Sa kabilang dako, ang offertory prayers ng traditional Latin Mass ay ipinapakita ang tunay at totoong sacrifice o sakripisyo. Ngayon, tignan natin ang lumang-luma at orihinal na Katolikong misa na ngayon ay tinatawag ng mga Katoliko na traditional Latin Mass. Dinadasal ito halos lahat ng pari ng tahimik. Ang dasal ay naisulat sa Latin at upang ating maintindihan, ating isasalin ito sa wikang Pilipino. Kapag kayo ay nasa misa, ang tanging makikita ninyo ay ang likod ng pari. Ito ay dahil sa hindi po sa inyo nagdarasal ang pari, kundi sa ating Panginoong Diyos na nananahan sa loob ng tabernakulo na nasa gitna ng altar. Sa videong ito ay makikita rin ninyo ang nakikita ng Diyos habang ang pari ay nagdarasal sa Kanya. Tanggapin mo, O banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itong walang bahid na ostya na ako, ang inyong hindi karapat-dapat na lingkod, ay siyang naghahandog para sa inyo, aking buhay at totoong Diyos.
para sa aking hindi mabilang na mga kasalanan, pagkakasala at kapabayaan, at para sa lahat ng naririto ngayon, at gayon din para sa lahat ng mga tapat na Kristiyano, kapwa na bubuhay at lumisan, nang ito ay maging pakinabang para sa akin at para sa kanila, para sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos, na siyang kamanghamanghang binuo ang dignidad ng likas ng tao, at higit pang kamanghamanghang na ibalik ito. Ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng misteryo nitong tubig at alak na ito, na maging mga kalahok ng kanyang kabanalan. Na siyang bumaba para makikibahagi sa aming pagiging tao. Si Jesucristong iyong anak, aming Panginoon, na kasama ninyo ay nabubuhay at naghahari kasama ng banal na Espiritu, Diyos, magpakailanman. Amen. Inihahandog namin sa inyo, O Panginoon, ang kalis ng kaligtasan, mapagkumbabang humingi ng inyong awa, nang ito ay umakyat sa harap ng inyong banal na kamahalan, kasama ang matamis na bango ng aming kaligtasan at para sa buong mundo. Amen. Sa isang mapagkumbabang espiritu at isang nagsisising puso, naway matanggap ninyo kami, O Panginoon, at hayaan ng aming sakripisyo ay magawa namin sa inyong paningin sa araw na ito, nang ito ay maging kalugod-lugod sa inyo, O Panginoong Diyos. Halina, O tagapagbanal, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, at basbasan ang sakripisyong ito na inihanda para sa inyong banal na pangalan. Huhugasan ko ang aking mga kamay kasama ang mga inosente, at ako ay lilibot sa inyong altar, O Panginoon, nang marinig ko ang boses ng papuri, at sasabihin ko ang lahat ng inyong kamanghamanghang gawa. Minahal ko, O Panginoon, ang kagandahan ng inyong tahanan at ang lugar kung saan nananahan ang inyong kalwalhatian.
Huwag niyong sirain ang aking kaluluwa, O Diyos, kasama ang mga masasama, ni ang aking buhay kasama ang mga taong madugo, kung kaninong mga kamay ay kasamaan. Ang kanilang kanang kamay ay puno ng biyaya. Ngunit lumakad ako sa aking pagiging inosente. Tubusin ninyo ako at kaawaan ninyo ako. Ang aking mga paa ay tumayo sa tamang landas. Sa mga simbahan, pagpalain ko kayo, O Panginoon. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para nang sa una at sa ngayon at maging palagi at magpakailanman. Amen. Tanggapin, O Santissima Trinidad, ang pag-aalay na ito na aming inialok sa inyo bilang pag-alala sa pasyon, pagkabuhay ng muli at pag-akyat sa langit ng aming Panginoong Hesukristo, at sa karangalan ng pinagpalang Maria, palaging Birhen, pinagpalang Juan Bautista, mga banal na apostol Pedro at Paulo, at sa mga ito at sa lahat ng mga santo, upang makamit nito ang kanilang karangalan at ang aming kaligtasan, at naway marapatin nila na mamamagitan sa langit para sa amin, na pinarangalan ang kanilang alaala dito sa mundo, sa pamamagitan pa rin ng Kristong aming Panginoon. Amen. Orate fratres. A reading from Isaiah. Ngayon, sa dako naman ng bagong misa, hindi lang ang mga ito ang tinopya, naging uto-uto at ginagaya ng bagong misa mula sa Protestanteng Communion Service. Ito na siguro ang isa sa mga pinakalumang bagong kwento sa simbahang Katolika. Ito rin ang isa sa mga pinakamabigat na kasalanan na nagawa laban sa Diyos. Ngunit ang pinakakamangha-manghang nangyari sa simbahang Katolika ay noong nagsimulang magdasal ang mga Katoliko ng mga panalangin sa tinatawag na Novus Ordo Mass o Bagong Misa, tulad ng English Mass at Tagalog Mass, kung saan ang mga panalangin ay kinuha mula sa Protestanteng Anglicans. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this bread to set before you. Lutherans. The voice of the Lord is upon the water. By your grace, fill your holy church with the splendor of your heavenly life, that we may proclaim your salvation to the ends of the earth. O Lord of life. Episcopalians. We pray you, gracious God, to send your Holy Spirit upon these gifts. Methodists. Pour out your Holy Spirit on us gathered here and on these gifts of bread and wine. At Calvinists. Together we proclaim the mystery of the faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. Na kumakatawan sa 6 na protestanteng ministro na gumawa ng bagong misa. Gayunpaman, ang bagong misa na ito ay hindi kumakatawan sa kahit anong paraan sa tunay na banal na misang Katoliko. Dahil dito, ang misa ni Paul VI o ang bagong misa ay hindi maituturing na Katolikong misa kundi isang Protestant service. Hindi ito dahil sa ito ay hindi naisulat sa Latin o hindi ginawa ng ad orientem, kung saan ang pari ay nakaharap sa altar, kung saan nandun ang tabernakulo,
gaya ng ginagawa ng mga pari na nagdarasal ng bagong misa ad orientem. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall. Meron ding mga Lutherans na gumagawa ng Protestant communion service na ad orientem. It is indeed right and salutary that we should at all times and in all places give thanks and praise to you, O Lord, Holy Father, Almighty and ever-living God. Anuman ang gawin mo sa bagong misa, tumanggap ka man ng communion on the tongue na nakaluhod o lumuhod ka sa buong haba ng simbahan, wala itong halaga. Ang bagong misa ay hindi isang Katolikong misa kundi isang Protestant service. Lahat ng nakikita ninyo sa bagong misa ay kinuha mula sa Protestanteng communion service, mula sa Protestant communion table o Protestanteng mesa ng komunyon hanggang sa altar girls, lectors, communion on the hand, at Eucharistic ministers. That the light of Christ may penetrate the darkness of sin, we pray to the Lord. Come, Lord Jesus. By your grace, fill your holy church with the splendor of your heavenly life, that we may proclaim your salvation to the ends of the earth. O Lord of life, para makumpleto ang panggagaya at pagiging utu-uto ng bagong misa sa Protestant communion service, kinopya at ginagaya rin nito ang Protestanteng ritual of consubstantiation na para sa mga Katoliko ay isang erehiya o maling pananampalataya. These gifts we pray by sending down your Spirit upon them like the dewfall. This wine, we pray you, gracious God, to send your Holy Spirit upon these gifts, that they may be the sacrament of the body of Christ and his blood of the new covenant. Father, through Jesus Christ our Lord, and as we obey your command, send your Holy Spirit, that broken bread and wine outpoured. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng ritual of consubstantiation? The Holy Spirit is sent into the gifts, not sacrifice, of bread and wine, so that the body and blood of Christ is present only in an heavenly and spiritual manner. Ang ibig sabihin nito ay ang alak ay mananatiling alak at ang tinapay ay mananatiling tinapay at ang katawan at dugo ni Kristo ay naroon sa makalangit at espiritual na paraan lamang. Para sa mga Anglicans o yung tinatawag din na Church of England na siyang gumawa ng dasal na ito ng ritual of consubstantiation na ginagaya at ginawang utu-uto ang mga Katoliko sa bagong misa. Ang Katolikang doktrina ng transubstantiation ay isang superstition lamang o isang pamahiin lamang. Ayon sa 39 Articles of Religion ng Church of England, transubstantiation or the change of substance of bread and wine in the supper of the Lord cannot be proved by Holy Writ, but is repugnant to plain words of Scripture, overthroweth the nature of a sacrament, and hath given occasion to many superstitions. Ang paniwala din ng mga Anglicans na gumawa ng dasal na ito ng ritual of consubstantiation. Ang katawan ni Kristo ay ibinigay, kinuha at kinain sa hapunan pagkatapos lamang ng makalangit at
espiritual na paraan at ang paraan kung saan ang katawan ni Kristo ay tinanggap at kinain sa hapunan ay ang pananampalataya. Ayon sa Kristiyanong prinsipyo na sa wikang Latin ay lex orandi, lex credendi, na ang ibig sabihin ay ang batas ng dasal ay batas ng pinapaniwalaan, na kung minsan ay pinapalawak sa lex orandi, lex credendi, lex vivendi, na ang ibig sabihin ay ang batas ng dasal ay batas ng pinapaniwalaan at batas ng isinasabuhay. Ang ibig sabihin ng mga ito ay ang dasal at ang pinapaniwalaan ay magkakabit sa isa't isa at ang dasal sa misa ay hindi hiwalay sa pinapaniwalaang prinsipyo. Ang ibig sabihin din nito ay ang iyong dinadasal ang tunay mong pinapaniwalaan at ang tunay mong isinasabuhay. Kung kaya't kung ikaw ay nagdarasal o nakikibahagi sa dasal na ito ng ritual of consubstantiation sa bagong misa gaya ng English Mass at Tagalog Mass, ikaw ay naniniwala sa protestanteng doktrina ng consubstantiation at kung hindi ay isa kang ipokritang mapagkunwari. Ang ibig sabihin din nito ay ang bagong misa gaya ng English Mass at Tagalog Mass para sa mga Katoliko ay naglalaman ng erehiya o maling pananampalataya at isang pagkakasala sa Diyos, at sa makatwid para sa mga Katoliko ito ay isang mortal sin. Ang lahat ng mga ito ay lubos na kumakalaban at mahigpit na ipinagbabawal ng Council of Trent o Konseho ng Trent ng Simbahang Katolika. Ayon sa Canon 8 on the Most Holy Sacrament of the Eucharist, kung sino man ang magsasabi na ang Eucharistia ay kinain sa espiritual na paraan lamang at hindi sa tunay na paraan at sa sakramental na paraan, hayaan siyang maging anatema o siya ay turing na isang tiwalag sa simbahan. Canon 11 ay nagsasabi din na kung sino man ang magsasabi na ang pananampalataya lamang ay sapat na paghanda para sa pagtanggap ng sakramento ng kabanal-banalang Eucharistia, hayaan siyang maging anatema o siya ay ituring na isang tiwalag ng simbahan. Ang anatema ay isang excommunikasyon o pagtitiwalag at isang napakalakas na pagkondena sa mga aksyon at o paniniwala ng tao bilang laban sa simbahang Katolika. Nangangahulugan din na ang taong ito ay wala na sa tamang katayuan sa simbahan at hindi maaaring tumanggap ng mga sakramento. Ayon sa Council of Trent, sa pamamagitan ng consecration ng tinapay at alak, isang pagbabago ang nagaganap kung saan ang buong sangkap ng tinapay ay nagiging sangkap ng katawan ni Kristong ating Panginoon at ang buong sangkap ng alak ay nagiging sangkap ng kanyang dugo, at ang nagaganap na pagbabagong ito para sa simbahang Katolika ay angkop at wastong tinatawag na transubstantiation. Sa madaling salita, ang pagbabago ng tinapay at alak sa tunay na katawan at dugo ni Kristong ating Panginoon pagkatapos ng consecration ay tinatawag na transubstantiation. Tulad nga ng wastong panunuri ng Katolikong Arsobispo Lefebvre, ang bagong misa, kahit na iginagalang pa nito ang lahat ng tamang paraan ng pagsamba, ay dapat pagdududahan dahil ito ay labis na hinaluan
ng espiritu ng Protestantismo at pinapalibutan nito ng mga lason na nakakapinsala sa pananampalataya ng mga Katoliko. Dahil sa kakulangan sa mga tamang doktrina ng bagong misa, ay nagdudulot ito ng panganib sa pananampalataya ng mga Katoliko. Dahil dito at dahil hindi kailanman hihilingin ng simbahan sa kanyang mga membro na ilagay sa panganib ang kanilang mga kaluluwa, ang obligadong pagsamba ng mga Katoliko sa linggo ay hindi nag-oobliga sa mga mananampalatayang Katoliko na dumalo sa bagong misa. Sa kabilang dako, ang consecration sa Canon of the Mass ng traditional Latin Mass ng simbahang Katolika ay malinaw na tinutukoy at ipinapakita ang Katolikong doktrina ng transubstantiation. Ang dasal na makikita ninyo ay nasa Latin at ating isasalin sa wikang Pilipino para ito ay ating maintindihan. Ang mga dasal ay dinarasal ng pari ng tahimik sa consecration ng Canon of the Mass ng traditional Latin Mass. Aling pag-aalay para sa inyo, O Diyos, na inyong marapatin sa lahat ng respeto na gawing mapagpala, na aprobahan, pinagtibay, makatwiran at katanggap-tanggap upang ito ay maging para sa amin ang katawan at dugo ng inyong mahal na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Kung sino sa araw bago siya pinahirapan ay kumuha ng tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay at kasama ang kanyang mga mata na nakatingala sa langit. Sa inyo, O Diyos, kanyang makapangyarihang Ama, pinasasalamatan ka, binasbasan niya ito, binali ito at ibinigay ito sa kanyang maalagad at sinabi, kunin ito, kayong lahat, at kainin ito. Sapagkat ito ang katawan ko. Sa katulad na pamamaraan pagkatapos maghapunan, kinuha niya itong napakahusay na kalis sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay at pinasasalamatan ka. Binasbasan niya ito at ibinigay ito sa kanyang maalagad at sinabi, kunin niyo ito, kayong lahat, at inumin ito, sapagkat ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang misteryo ng pananampalataya, na ibubuhos para sa inyo at para sa karamihan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gaano nyo man kadalas ginagawa ang mga ito, ginagawa ninyo ito bilang alaala sa akin.
Dahil dito, Panginoon, kami ang inyong mga lingkod, ngunit pati na rin ang inyong banal na bayan, taglay sa isip ang iisang Kristo, ang inyong anak, aming Panginoon, ng kanyang banal na pagpapakasakit at ng kanyang pagkabuhay ng muli mula sa libingan at ng kanyang malulhating pag-akyat sa langit, inaalay namin sa inyong napakagaling na kamaharlikaan. Ang mga alay na ito na galing din sa inyo, na ipinagkalob niyo sa amin, isang dalisay na biktima, isang banal na biktima, isang walang bahid na biktima, ang banal na tinapay ng walang hanggang buhay at ang kalis ng walang hanggang kaligtasan. Marapatin na isaalang-alang ang mga ito sa isang magiliw at mapayapang pagsang-ayon at tanggapin ang mga ito gaya ng marapatin mong pagtanggap sa mga alay ng inyong lingkod na si Abel at ng handog ni Abraham, ang aming ninunong ama, at yung inialay sa inyo ng inyong pinunong pari na si Melkisedek, isang banal na sakripisyo, isang walang bahid na biktima. Mapagkumbaba kaming nagdarasal sa inyo, makapangyarihang Diyos. Iutos na ang mga alay na ito ay madala ng mga kamay ng inyong banal na anghel sa inyong kataas-taasang altar, sa paningin ng iyong banal na kamaharlikaan at ng kasing dami ng dapat sa pamamagitan ng pakikilahok mula sa altar na ito. At kainin ang pinakabanal na katawan at dugo ng inyong anak ay maaring mapuno ng bawat kalangit-langitang grasya at basbas. Sa pamamagitan ng iisang Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon ay masasabi natin na ang bagong misa ay hindi isang Katolikong misa kundi isang Protestant service. Ito ay dahil ang bagong misa ay ginawa ng 6 na protestanteng ministro sa simbahang Katolika sa kalagitnaan ng kaguluhang idinulot ng Protestant Reformation. Sa hangarin nito na pangalagaan ang tunay at dalisay na mga dasal sa Katolikong misa, ipinroklama ni Saint Pope Pius V ang kinikilala ngayon sa tawag na Traditional Latin Mass sa kanyang Papal Bull o kautusan ng Santo Papa na Quo Primum. Sa kautusang ito ni Saint Pope Pius V, ang tanging misang ito ang siyang tanging gagamitin sa simbahang Katolika maliban lamang kung may pagsang-ayon na magkaroon ng ibang pagdasal ng naiibang misa na ibinigay sa panahon ng pagproklama ng kautusang ito ng Santo Papa at pagsang-ayon nito ng Santo Papa na hindi hihigit sa nakaraang 200 taon o kung mayroong nanaig na kaugalian na katulad nito na patuloy na sinusunod sa panahon na hindi bababa sa nakaraang 200 taon. Gayunpaman, ang Traditional Latin Mass ay hindi isang bagay na bago o kakaiba, ngunit ito ay isa lamang na pagsama-sama ng mga pinakasinaunang misa na ginamit sa simbahang Katolika. Ang Novus Ordo Mass o ang bagong paraan ng pagsamba sa misa ay sinimulan ni Paul VI noong 1969
upang mahikayat ang mga protestante na maging katoliko. Ang namuno ng pagbuo ng misang ito ay si Archbishop Annibal Bonini na nagpahayag na ang pagbabagong ito ay galing daw sa bagong ecumenical spirit na pinagtibay ng Vatican II. At ayon mismo sa kanyang pahayag, ay kailangang tanggalin sa ating mga katolikong dasal at sa katolikong misa ang anumang anino na maging hadlang para sa ating mga humiwalay na kapatid. Yan ay para sa mga protestante. Para magawa ang hangaring ito na bumuo ng makabagong misa ay kinuha niya ang tulong ng 6 na protestanteng ministro na mga liturgical experts daw o eksperto sa paggawa ng misa. Sa makabagong misa na ito na binuo ng 6 na mga protestante, ang tao na ang naging bagong sentro ng pagsamba at hindi na ang Diyos. At yan ang misa na karaniwang nakikita natin sa mga simbahan ngayon gaya ng Tagalog Mass at English Mass na tinatawag na Novus Ordo Mass. These gifts we pray by sending down your Spirit upon them like the dewfall. This wine, we pray you, gracious God, to send your Holy Spirit upon these gifts. Sa lahat at bawat itsura nito, ang bawat protestanteng ministro ay nag-ambag sa isang paraan o iba pa sa paggawa ng bagong misa. Kitang-kita na ang buong proyektong ito sa paggawa ng bagong misa ay isang pagsama-sama ng lahat ng mga Protestant communion services na kumakatawan sa mga Methodists, Pour out your Holy Spirit on us gathered here and on these gifts of bread and wine. Anglicans, Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this bread to set before you. Episcopalians, We pray you, gracious God, to send your Holy Spirit upon these gifts. Lutherans, The voice of the Lord is upon the water. By your grace, fill your holy church with the splendor of your heavenly life, that we may proclaim your salvation to the ends of the earth. O Lord of life. at Calvinists. Together we proclaim the mystery of the faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. Gayunpaman, ang bagong misa na ito ay hindi kahit kailan kumakatawan sa tunay na misang Katoliko. Ngunit, bakit ba nangyari ang mga ito? Paano ba humantong ang simbahang Katolika sa pagsamba sa bagong misa na isa palang Protestant Communion Service? Ano ang nagdulot ng maliwanag na pagkasira ng misang Katoliko? Ito ay isang patotoo ni Padre Charles Moore na nasa loob ng Vatican mula pa noong panahon ni Pope Paul VI. Kung gusto niyong makita ang buong video, ito ay matatagpuan sa description sa ibaba. This is Freemasonry as it was founded in Europe in, my goodness, what was it, 1717? And it was founded to attack and destroy Catholicism. It's one of its principal reasons. In 1974, 2 cardinals of the Catholic Church, great men, outstanding men, Cardinal Staffa, Dino Staffa, and Cardinal Silvio Odi. I knew Odi rather well, a great man. Cardinal Staffa was head of the Supreme Court of the Catholic Church. That was the position that Cardinal Burke had until Papa Bergoglio decided that that wasn't pleasing to him. This man, as head of the Supreme Court of the Catholic Church, was in a supreme position to understand things. He and Odi, it was given to him documents against a man in the Roman Curia, a very powerful man in the Roman Curia,
who was Annibal Bugnini, or as Monsignor Schuler, my pastor in St. Paul, Minnesota, Richard Schuler, God rest him, used to say Bugnini. We would call him Bugnini. Anyway, Bugnini. And the evidence was quite apparent, evident, that he was a member of the Freemasonry, of Italian Freemasonry. There was evidence of this bishop belonging to being a member of the Freemasons. Why is that important? This man was in charge of Catholic liturgy. When there was a promise by the Freemasons, European Freemasons above all, French and Italian, to destroy the Catholic Church. How do you destroy the Catholic Church? That's kind of a big undertaking, huh? To destroy the Catholic Church. But the Freemasons took this on as a pledge to destroy the Catholic Church. They started with having members of the Roman Curia. They infiltrated the church through the Roman Curia. And they had a member whose name was Bugnini. This was brought to the attention of the Supreme Magistrate of the Catholic Church's Supreme Court. He had it investigated by Interpol, by many different sources before he dared take this to the Pope. He saw the veracity to it and brought it to Pope Paul VI. He did this in 1975. Pope Paul VI, just a couple of years before this, on his own, came to the conclusion that something was wrong with the church. There was something wrong with the direction that the church was taken. Cardinal Staffa and Cardinal Oddi brought the documents to Paul VI himself. And to say that the Pope was concerned was to put it mildly. He asked his Secretary of State, Undersecretary of State, Benelli, to do an investigation. Again, another investigation. Benelli did the investigation, found that it was, yes, substantiated. The Pope then, you know that you know how things go in Rome. You're promoted to be eliminated. You're eliminated through promotion, right? Kicked upstairs, as they say. Well, they made Bugnini a nuncio to Iran, and it's actually, I mean, Iran is like, I mean, I'm not belittling Iran, but Iran's Catholics numbered about 20 to 30,000 in the entire country, like a parish, where he could do very little. He couldn't speak the language. He was not a diplomat, so he was just put there. When people say that our present Catholic Mass seems more like a Protestant service, yes, that was Bugnini, and he was very proud of that. He was very proud of that. That would not have been an insult to him whatsoever. That's what he wanted. Bugnini did all sorts of things, anything that he could do to change the liturgy, the Catholic Mass, into a Protestant service, into a meal, not a sacrifice. Hated the word sacrifice. Get rid of the word sacrifice. Eliminate the offertory. Get all of that idea of associating the Mass with the crucifixion and the sacrifice on Calvary. Get rid of that. It's just a big fun meal. Let me just put it this way: this was the man who was principally responsible for destroying the liturgical sense of the church as being organic. It stopped being organic. He started imposing ideologies and ideas into the liturgy and the way we pray and the way we believe. And he knew what he was doing. On all of those changes were done to secularize, to make less religious, to make you less Catholic and me less Catholic and more like everybody else. Well, to a great degree, he was successful. I think he was successful. Unfortunately, I don't think it's wonderful. I think it's horrid, but he was successful. Ako ay lubos na nanghihinayang na ang mga Katoliko ay pinabayaan ng mga pastol na dapat nag-aalaga sa kanila. Maaari lamang nilang hilingin sa kanilang kura paroko o sa kanilang obispo na ibalik sa kanila ang traditional sacraments kasama ang traditional Latin Mass
alinsunod sa Summorum Pontificum ni Pope Benedict XVI, sapagkat hindi lamang ang tradisyonal na misa kundi pati na rin ang mga tradisyonal na sakramento tulad ng binyag ang minasak at nasira. Maliban dito ay maaari lamang ipagdasal ng mga Katoliko na matapos na ang malagim na panahong ito at maibalik sa kanila ang traditional sacraments at ang tradisyonal na misa. Ngunit hanggang sa matapos ang magulong mga panahong ito, ito lamang ang tanging paraan ng pagkilos na magagawa nila. The Church cannot ask her members to endanger their faith. This is the reason why Catholics are not obliged to attend the new Mass to fulfill the Sunday precept. In fact, for those who have knowledge of its inherent problems, the new Mass is to be completely avoided, as they understand that it is also an offense to God. When a traditional Mass is not available, or when the faith is endangered by the preaching or opinions of the priest, one is dispensed from attending Mass on a Sunday or Holy Day. In such cases, the Church recommends the faithful to sanctify Sunday by dedicating a time for prayer, alone or in the family. One could read the Mass of the day, pray the Rosary, and make a spiritual communion. If a duty of charity obliges one to attend a new Mass, for example, a wedding or a funeral, the attendance should be passive. Passive attendance consists in being present without participating. It is legitimate to do so occasionally if there is no danger of scandal. One could pray the Rosary during the ceremony, for example.